Yung madalas na tinatanong sa akin, yung transitioning. One of my clients, yung tinuturuan ko, sabi ng isang therapist is, hirap pa rin siya sa transitioning. So, actually, lahat naman ng bata, hirap doon. Kahit naman tayo, di ba? Kunyari may ginagawa tayong activity, tapos bigla kang uutusan, or kailangan mong gawin yung heavy work. So, yung transition from doing an activity na gustong-gusto mo, tapos magta-transition ka or lilipat ka sa activity na ayaw mong gawin or tinatamad kang gawin, or from relaxing mode to heavy load. So, it's like doing an activity from 10 being the most favorite and comforting activity, then drop to 1. So, kailangan yung activity is hindi niya ganun kagusto. Pero kung nandun na siya sa activity na gustong-gusto niya, and you want him na magkaroon ng activity, mag-aral, like, for example, learning time. Like for me, since sa bahay ko ginagawa yung therapy namin as a bay therapist, pagpunta ko sa bahay, usually I advise the parents or the caregiver or the nanny na bago ako dumating, hindi siya mag-engage doon sa activity na gustong-gusto niya. Example, like watching his favorite show, or engage to laptop, or anything na gusto niya. Kasi mahirapan ako na kunin siya dun sa activity na yun. Pagdating ko is engage siya dun sa activity na gustong-gusto niya. So, pag hindi naman maiwasan, like, kunyari, I come earlier, since may time pa, what I do is, give him a time. Let's say, I tell him you have 5 to 10 minutes, or let's say 10 to 15 minutes, engage ka dyan sa activity na yun. Like, kunyari, dumating ako, nag-iPad na siya, tapos kabibigay lang pala ng iPad. So, let him play, let him watch in his iPad ng 10 to 15 minutes. So, that's the first tip. Have a timer bago niyo siya kunin sa activity na gusto niya. So, syempre, by that time, medyo, ang tawag dito, na anuhan mo na siya, na advance na sabihin na sa kanya kung ano yung next yung gagawin, 10 to 15 minutes. And after that, when he give the iPad back, wag din muna tayo mag-engage sa pinaka mahirap na activities. Okay? Pwede kayo mag-start as singing a song, like imitating physical imitation, yung light lang na activity, hindi yung tabletop na hirap siyang gawin. Okay? Doon naman papasok yung sandwich. So, yung sandwich type naman is from the harder activity, pasok tayo ng gusto niyang activity, then singit natin ulit yung activity na medyo hirap siya. Okay? Yun ang ginagawa ko sa session namin. Hindi siya talaga yung by sequence in order. Paiba-iba. Pero iba-iba activities, pero iba-iba yung parang hard, easy, medium type. Okay? Kasi yung bata, syempre, pag puro hard yung bibigay mo ng mga task na sunod-sunod, magto-throw ng tantrums yan. Okay? So, iniwasan natin na mag-throw siya ng tantrums kasi the time na nag-throw na siya ng tantrums or nag-meltdown na siya, hindi na siya fit to learn. Okay? Kasi magpo-focus na siya into crying. So, we have to address that. So, once na nag-tantrums na siya, nag-meltdown na siya, nagkaroon siya ng time to do that, yun, ma-focus yung oras natin na pakalmahin muna siya. Okay? By that time, saka lang natin siya pwede. So, kailangan avoid natin yon during the session. Okay? Para at least tuloy-tuloy yung ating pagte-therapy, pagtuturo doon sa bata. Especially if you're just having a 1-hour therapy doon sa bata. So, kailangan maximize nyo, nakaplan yung schedule of transitioning from one activity to another.
So, yun yung way technique. So, para maiwasan na mag-tantrum siya. So, depende yan sa magbibigay ng mag-execute ng program. Kailangan medyo kabisaduhin na yung bata kung ano yung mga favorite niya. The third is, yun nga, you have set of reinforcers sa table, working table nyo, para at least meron ka may offer sa kanya after doing isang activity or 2 activity in a row, then give the reinforcer na gustong-gusto niya. Okay? Hindi naman yung sobrang gusto niya kasi baka hindi niya naibigay sa'yo, okay? So, hindi niya naibalik. So, kailangan i-gauge nyo rin kung ano yung mga reinforcers na toys na ibibigay nyo sa bata na pwede nyong makuha agad once na you ask for it. Okay? So, the fourth is, tawag dito, yun, offer choices. Offer choices kayo kung anong activity gusto niyong gawin. Like, you want to build the blocks? Or, let's read. So, yan. Siyempre, kung nyari, blocks, kasi parang toy siya. So, likewise, pwede niyang iyan na yun. Yun ang unahin niyang gustong gawing activity. Then do the reading. Okay? Kung hirap na hirap siya. So, at least doon muna tayo sa gusto niyang activity. Siya yung nasunod. Okay? Then, the fifth is, don't, tawag dito, don't physically move the bata. Huwag natin physically pilitin agad. Or kunyari, nandun siya sa sala, tapos punta tayo sa working areas or doon sa learning room. Okay? Doon muna kayo sa sala. You start in the sala. Okay? Pag okay na siya, sabi mo, let's go inside. Oh, susunod na yon. So, you don't need to physically prompt him. At unless, kunyari, from one room, tapos nakatakas siya, ay din mo kasi, nakatakas lang siya. Pero kung mag-start pa lang kayo, tapos transition nga, may gagawin pa lang kayo activity, ayun, hintayin mo siyang matapos doon sa ginagawa nyo. Doon muna ikaw magbigay ng light activities from sala to the room. Yun. So, ayun lang yung mga tips na kailangan lang natin gawin. Also, if you are parent na magpa-follow up sa anak nyo, much better, alam niyo kung ano yung mga gusto niya. Actually, pag-follow up naman ng mga parents, kahit naman saan kayo parte ng bahay, pwede nyo naman gawin nyo. Kunyari, kahit naman naglalaro siya, ayan, pwede siyang turuan na hindi kailangan i-take away yung mga gusto niya. Ang ganda nga, you can start sa toy na nilalaro niya. Tapos, if we are targeting his communication skills, tapos prompted pa siya mag-response, okay lang yun. Like, kunyari, nagpa-play siya ng car. You can ask your kid, wow! Or you can say, wow, you're playing car. What are you playing? Pag hindi siya nag-response, pero nag-verbal naman siya, nakaka-imitate naman siya, you can say, car. Give the expected answer. Okay? Prompt nyo muna, verbal prompt. Again, what are you playing? Car. Say car. Say car. Car. Sinabi niya car. Very good job! So, yun yung isa sa mga technique din to shapen the behavior. Don't forget the reinforcer. Okay? Reinforcement dun is yung verbal praise. So, ayun lang yung mga tips. How we handle transitioning. Kung nahihirapan or madalas mag-meltdown, it's possible na we're giving too much na mataas yung activity na ayaw niya, tapos from dun sa activity, nandun pa siya na gustong-gusto niya. So, mahirap talaga mag-transition pag gano'n. So, didiskartehan nyo rin po as a therapist or as a parent na doing follow-ups. So, hopefully this video can help you to do it with your kid, and these are all based on my experience, and also in the book I am reading as well. So thank you for watching. See you on my next video. Bye. This is your mommy coach teacher Jinky. Yeah. Thank you.